kuryente kami ko. Ayan. Pwede ba nating ngitian man lang ang ating mga katabi? Para magaan-gaan ang ating mga kalooban. Alam ko po ang buhay ay mahirap, pero good news, mababa na ang presyo ng kamatis. Nakabili na tayo. Ngayon tayo magtatapos sa serye natin sa Book of Numbers. Mahalaga po ito na maunawaan ninyo. Alam niyo po, ang tao ay naghahanap ng kaligtasan. Naghahanap ang tao ng gusto niyang maligtas. Yun naman talaga ang misyon ng Panginoon. Na parito para magbigay ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo sa iglesia hindi dapat nawawala. Ito'y dapat laging ipinapaalala na tayo'y marurumi, tayo nasa kadiliman, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po lahat ay binigyan niya ng kaligtasan. Dahil kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Pwede ko ba hilingin ng inyong mga ilang minuto na mag-concentrate sa akin? Yung mga problema niyo muna, mga iniisip, yung kantang lumilipad na naman ang isip ko, ay kung maaari, huwag po muna. Concentrate po muna tayo. Powerful po ang testimony ng Diyos sa Book of Numbers sapagkat pinapakita dito na ang Diyos natin ay patient God. Ako bilang pastor, hindi ko iniiwan ang Old Testament. May mga pastor na iniwan na ang Old Testament. Kasi ang tingin nila sa Diyos dito ay mabagsik. Ang tingin nila sa Panginoon ay laging galit. Ang tingin nila sa Panginoon Diyos ay laging magbibigay ng tinatawag na pagkunaw ng mundo. Pero dito, kitang-kita ko na ang Diyos ay punong-puno ng tiyaga. God of grace din. Sa harap ng walang tigil na pagrereklamo ng kanyang mga anak. At ito nga po yung mga taga-Israelita. Yes, God ay nagdidisiplina, but He never abandoned His people and His covenant people. Yan po ang mensahe ng kaligtasan. Na sa lumang tipan ay nagtuturo sa atin ng ating Panginoon na siya ay punong-puno ng tiyaga at punong-puno ng awa. Amen po ba doon? Nakakatakot po mapabilang sa isang simbahan na pag nagkakasala ka ay nakatuon na ang mga daliri sa iyo at sinasabi sa iyo na sa impyerno ka pupunta, maghihirap ka, dapat kang sumpain. Alam niyo po, wala na tayo dun sa panahon na tinatawag na dispensation of the wrath of God, na para na lang puro galit ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa panahon natin sa bagong tipan, new covenant. Kaya pag narinig nyo ang tipan, basta tayo, bagong tipan, lumang tipan. Bakit ba may bagong tipan? Na ang Diyos, ang lahat ng kanyang galit ay binuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang isang church ay nagiging legalist, nagiging hypocrites, nagiging Pharisees ang isang simbahan. Makinig kayo mabuti. Pagka tayo ay bumabalik dito sa tinatawag na ang Diyos ay laging galit. Balanse naman ang Diyos, siya ay nagagalit. Ang tawag natin dyan, justice, at siya ay pag-ibig. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa bagong tipan, ang lahat ng kanyang galit ay binuhos na sa kanyang anak. Dahil mahal na mahal niya nga tayo para tayo iligtas. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga idea o mensahe ng Panginoon para malaman nyo ang ibig sabihin talaga ng kaligtasan ng Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano hindi alam ang ibig sabihin ng kaligtasan. Makinig kayo mabuti, hindi alam ang kaligtasan. Akala nila parang iilang, evangelism exposure, pag tinanggap mo si Kristo, nag-pray ka, eh may buhay na walang hanggang ka na. Ganun ang tingin, ng mga mababaw ang tingin nila sa biyaya ng Diyos. Gusto ko sabihin sa inyo na ang pagbibigay ng Diyos ng awa at kaligtasan sa atin, ay gusto kong sabihin sa inyo ang salitang, sabihin nyo nga ay atonement. Atonement. Narinig nyo na ba ang salitang atonement? Nasa ano yan eh, nasa Book of Numbers ang salitang yan. Buksan nyo nga ang Book of Numbers. Lalo na kung meron kayong mga Biblia, chapter 15, at babasahin ko sa inyo sa English in verse 25. Then the priest shall make atonement from all the congregation of the son of Israel. Di ba? Yung salitang atonement.
May mga simbahan, para maligtas ka, magsisi ka. Repent. Di ba? Tama naman yun, walang problema yun. Pero ang pinaka-foundation ng kaligtasan, gusto kong sabihin sa inyo, ay atonement of Christ. Sakripisyo ni Kristo. Para maligtas kayo, ipakita mo na ikaw ay laging dumadalo, ipakita mo na talaga active ka sa church, ipakita mo na ikaw ay talagang religious people. Walang sama yun, totoo yun, dapat may bunga tayong ganun. Pero hindi yun ang foundation ng kaligtasan. Ang foundation ng kaligtasan ay atonement of Christ. Marami pong naliligaw ditong mananampalataya, kaya ang simbahan ay nagiging parasi. Di ba? May mga simbahan na talagang todo korbata, todo damit, at pagka nagkamali ka ng konti, ay ubusgahan ka. Dahil ang tingin pa rin nila sa Diyos ay Diyos na nagagalit. Diyos na talagang nagpaparusa. Sa inyong mga anak niya, sa inyong mga piniling anak niya, itong topic natin, bulay-bulayin niyo ang ibig sabihin ng atonement. Malalim po ito at minsan tatalakay ko sa inyo ito ng himayan sa darating na Kapaskuhan. Maraming nagre-represent sa Diyos at hindi alam ang Ebanghelyo na ito ay work of Christ. Pilit, idinurugtong ng maraming simbahan, ang ganyan mabuti, na work of people. Maliwanag naman na sinasabi ng Biblia na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Pero pilit pa rin natin tinitingnan yung mga tao na pag hindi gumawa sa Diyos, na parang hindi mo nakitaan ng kanilang pagiging masigasig sa Diyos, uhusgahan mo silang wala na sa Diyos. Alam niyo po, pag anak ka talaga ng Diyos, magbubunga at magbubunga ka. Yun naman ang aking argument at mamaya sasabihin ko sa inyo yan. As part ng introduction, binabanggit ko ito sa inyo. Basta, galit ang Diyos pag nagkasala ka. Ganyan lagi ang pananaw natin. Totoo naman nagalit siya, kaya lang dito niya na naibunton. Kaya dapat makita mo yung laki ng grasya at laki ng pagpapala ng Diyos sa iyo para maintindihan mo. Marami pong Arminianist sa loob ng simbahan. Ito yung parang sa harapan nila hindi ka pwede makabasag ng plato. Arminianist yung mga ganun. They cannot extend graces and love. Magla-love month pa naman tayo, kaya inihen ko ito sa ganitong pananaw. Ayoko sa tao yung gano'n na ang Diyos nga ay nagpatawad tayo mga tao ay hindi makapagpatawad. Ang Diyos nga ay nanaog sa lupa para yakapin ng tao. Pero maraming Kristiyano ayaw yakapin ng kapatid sa Panginoon. At sasabihin nilang malapit sila sa Diyos. Di ba? Para siyo, legalism yun. Ang Diyos na hari ng mga hari na pinaglilingkuran ng libo-libong at milyon-milyong mga spiritual being ay nanaog sa lupa para yakapin ka. Totoo po, alam niyo po na hindi tayo maliligtas pag sinabi mo sa Diyos na, sorry po Lord. Sabihin ko na sa inyo yan. Kahit sabihin mo sa salita mo, Lord, sorry po, ako po ay nagka-sorry po, hindi ka maliligtas na. Palagay mo ba makukuha ang Diyos sa sorry po, Lord? Hindi. Nakukuha ang Diyos sa atonement. Kaya binasa sa atin ng ating kapatid, itong bagay ng chapter 15, ang puro pag-aalay. At sabi sa Book of Hebrew, may minsan namang iaalay sa inyo at yun ang ating Panginoon. Amen po ba daw? Amen. Nakukuha ang Diyos sa pag-aalay. Atonement, sakripisyo, pinapatay na baka ng panahon ng araw. Hindi yung sorry Lord. Hindi siya nakukuha doon. Nakukuha talaga ang Panginoon sa napakalino na itinuro niya na magkasala si Adan at si Eva, na pinihisan sila ng Diyos na ang Diyos ay nagpumatay ng hayop. Nagsusuot sila ng igos, Genesis 3:15. Diba? Pero, Genesis chapter 3, pero ang Diyos ay sinuotan sila ng balat ng hayop. Ibig sabihin, may nangyaring offering. May nangyaring atonement. Lagi mong balikan, may nangyaring atonement. Kaya tayo naliligtas. Makulit kasi mga tao Babalikan na naman natin. Di ba kayo, Romano Katoliko, kailangan mong pumila sa labas ng baklaran, church. Luluhod ka hanggang dun sa pinaka, ano ba tawag doon sa harapan ng simbahan? Altar. Sino nakagawa sa inyo nun? Nung araw? Ay,
si Ate Len, ginawa mo nung araw yun. Si Kuya Amado nga nag-uukit pa nung pupuntahan mo doon sa harap. Magkakakonekta pala kayo. Ginawa ko rin nung ako'y Romano Katoliko na nagsakristan ako ng pari ng 2 taon. At akala ko sa pamamagitan ng mga religious activity, maliligtas ako. Maatin ako ng kursilyo, ng retreat, nagsakristan ako ng pare. Pero hindi doon makukuha. Makukuha ang kaligtasan pa rin sa atonement, sa sakripisyo ni Kristo. Klaro po ba, mga minamahal? Maraming mga grupo, sundin mo lamang maraming mga batas, katulad ng dating daan. Paano kung masusunod ng batas? Sabi nga ng Apostol na Pablo sa Romans 6, 7 and 8, inilalarawan sa atin ng batas para isalamin kung gaano tayo katumi. It's only a mirror to reflect that we are imperfect. May batas, hindi natin matutupad. Kaya nga si Kristo ay nanawag sa lupa para tuparin yung batas. Perfectly. Kaya pag ilagay mo ang puso mo sa Kanya, ito, nag-ibanghelyo na naman si Pastor, ikaw ay perfectly nakaganap na ng kautusan. Kaya imaginein mo kung tayo nasa church at hindi ka nakasunod, tapos ikaw ay huhusgahan, hindi ka nakakasunod, huhusgahan kita. Bumabalik sa lumang tipan. Pero Pastor, kailangan ko malinis ang buhay. Ando na ako. Pero ang kalinisan ng buhay ay bunga ng kaligtasan. Amen ba doon? Ako, ilustrasyon ko lang, meron akong pusa yung panganay ko may pusa, ang pangalan Gigi. Si Gigi, simula nung kitten, binigay sa kanya. Kaya lang, meron siyang tinatawag na physical condition, yung itong, kung makikita niyo yung pusa ni Keril. Wala ho siyang balahibo, pag nasa picture lang sa Instagram na ulo-ulo lang. Pero buong balat niya, wala talagang balahibo. Pero malinis, wala namang sugat. Sa isang banda, napakapangit po pusa. Pag nakita niyo, parang street cat. Pero alam niyo ba yung gastos ng anak ko doon pag pinang-hospital? Pinapakain. Katabi niya sa kama. Kahit ang itsuri ka, pangit-pangit. Naku, pag sana marinig na anak ko to. Alam niyo ba sa harapan ng Diyos, ganun tayo dahil sa kasalanan. Pero dahil pinili ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, hindi ka niya itatapon. Puro pag-ibig na ipapakita sa iyo ng Diyos. Ito, misinterpret ito ng mga Arminianists. Kasi the grace of God is limitless. The love of God is limitless. Ine-end ko itong Sunday na ito para i-open naman ang March. That our topic will be the God with a limitless love. Ganun po ang Diyos sa atin. Ang Holy Spirit ang nag-e-energize sa atin para mabago sa araw-araw. Imagine mo kung hihintayin ko kayo na kailangan may ipakita kayong moralistic na pagkilos. Sa totoo lang tayo lahat ay makasalanan. Yung sinasabi ni Kristo na hindi ka nga pumatay, pero sa loob ng puso mo, lagi kang galit. Pumatay ka. Hindi ka nga nanonood ng pornography, pero pag nakakita ka ng isang babae ay nagnanasa ka, ikaw ay nangalun niya. Kaya iba ang pananaw na natin sa bagong tipan. Ang kaligtasan natin ay atonement na. Klaro po ba yun, mga minamahal? Yeah. Dapat klaruin natin to kasi maraming relihiyon para maligtas kailangan may 7 sakramento. Imagine mo yung hirap ninyo. Kailangan nyo mag-Via de la Rosa, lalo na magmamahal na araw. Magbibisita, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kailangan ma-perfect mo yung siyam na pag-attend sa Christmas. Tinapos na po ng Panginoon yun. Kaya natin ginagawa yan because we love each other, fellowship na lamang. Tuloy natin. Atonement is the main reason of God's acceptance and forgiveness sa lumang tipan. Pinatawad niya si Abel dahil tinanggap ng Diyos ang kanyang magandang handog. Nung magunaw ang sanlibutan ito, sa pamamagitan ng tubig, ang unang ginawa ni Noah ay, ano ang ginawa ni Noah? Siya ay nagsunog, naghandog. Di ba di niya napansin, lagi ang Diyos nag-uutos na magpatay ka, magpatay ka. Atonement po kasi. Yun po kasi ang larawan ng kanyang anak na darating balang araw na yun lang ang makakaligtas sa atin. Kahit anong pong pilit natin na iligtas ang ating sarili, self-righteousness, hindi mo maaabot ang Diyos.
Kahit magmongha ka, kahit magpakabait ka ng talagang purong-puro araw-araw, sasabit at sasabit. Kaya kailangan natin na someone na perfect sacrifice. Yun ang ating Panginoon. The reason for our acceptance and forgiveness ay wala nang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya alisin nyo sa inyong mga puso, ang galing ko talaga sa Diyos. Diba? Ang husay ko talaga sa harap ng Diyos. Perfect ko ang Christian life, ang Christian living. Kaya mo bang ganapin ang mga Paraseyo na silang halos ma-perfect nila pero sabi pa rin ng Panginoon sa kanila, ang loob ng kanilang puso ay bulok. Para silang mga nicho, self-righteous. Ang ibig sabihin ng atonement ay kapar sa lumang tipan na ang ibig sabihin ni took over o pagtatakip. Amen, brother? Katulad ng ginawa halimbawa ni Ate Rose kanina, okay lang yun. Pagtatakip yun, halimbawa wala si Arlene, pagtatakip. Napakagandang ilustrasyon ng pag-ibig. Halimbawa ako'y nagkasakit dito, biglang, sino ba yung ano natin ngayon, presider? Ama, bigla sumakitan siya kung di ako makano. Mag-prepare talaga siya. Pipilitin niyang magsalita sa tulong ng Diyos. Kaya naglalagay mo ng presider. Ang tawag ng pagtatakip, pagtatakip. Kaya ako may presider, ang main goal niyan, to preside at magtakip. Kaya lagi kayong maghahanda pag nilalagay ko kayo sa ganun. At meron tayong series, meron na kayong short devotion na piniprepare. Kayo ba may mga anak, pag napapahiya sa school, di ba anong ginagawa niyo para di sila mapahiya? Tayo mga magulang ay pinagtatakpan. Ikaw ba na magulang, yung kahihiyan ng anak mo ay pinagkalat mo? Di ba hindi? Ang gagawin mo, pagtatakpan mo kahit marami silang pagkukulat. Di ba ganyan ginawa ng Diyos sa atin? Tapos naghahanap pa tayo ng self-righteousness sa loob ng simbahan. Hindi ka nagpe-perform. Lagi kang absent. Minsan may ganyan pa tayo mga words sa bibig. Parang bumabalik tayo sa ano. Ito mahalaga yun, pero ayoko sana bumalik dun sa ganong kaisipan. Dapat balikin natin ang atonement. At ikaw naman, na biniyaan ng Diyos, minahal ng Panginoon, kusa lang magre-regenerate ang puso mo magmana sa Diyos. Hindi ako may trabaho nun. Ang gagawa nun ay ang banal na Espiritu. Kaya tayo, pag kami kaharap na, tingnan mo yung katabi mo. Yung may perfecto, yung katabi mo. Di ba? Ha? Minsan nga, pag nag-aaway kami ni Kanye, sinasabi ko sa kanya, maganda ka lang. Pero ibig sabihin na, iinis din ako sa'yo, mabisit ako sa'yo. Maganda ka lang. Minsan may gano'n ako, ganda pa rin ang away namin, sinasabihan ko na gano'n. Ang ibig ko lang sabihin, hindi talaga perfect. Kailangan talaga natin ng pagtatakip. At ang salamat sa Diyos, pinagtakpan ng dugo niya, kaya nga tayo may Lord's Supper, ang ating mga kasalanan. Amen ba ito sa balitang ito? Inaalis kayo ng Panginoon sa umagang ito sa pharisaical mentality. Pharisee. Religious ka pero deep inside, hindi ka nagbabago. Napakahirap yung gano'n. Inaalis tayo ng gano'n sa Panginoon. Sa Hebrew chapter 10, binabanggit dito na katulad sa Numbers chapter 15, na taon-taon nag-aalay sila, nagpapatay sila. Papatay sila ng hayop. Year by year. At bawat taon, pumapasok yung pare, titingnan ng Diyos kung matatanggap yung kanilang. Yan ang reglamento sa lumang tipan. Gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi kasi kakayanin ng tao. Maniwala kayo, gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi kakayanin ng taong maligtas niyang sarili niya sapagkat labis ang kanyang kasalanan. Lubha ang kanyang kasalanan. Ang tawag dito ay depravity of man. Lubhang-lubha ang kasalanan niya. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan, New Testament. Pinadala niya yung anak niya. Kaya all of our saving ministry na natanggap sa Diyos, ay dahil minahal lamang tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak. Paborito mong verse, Kuya Hil. For God so loved the world that He gave His begotten Son. Maintindihan mo na. Kaya nga niya pinadala yung anak niya, atonement. Gumawa siya ng sakripisyo. Katulad ng pagsasakripisyo kay Adan at Eva, ang Diyos Ama mismo ang pumatay ng hayop. Dito anak niya na mismo. Wala nang papantay doon. Kulang mo na lang sabihin sa inyo, ang Ama sa langit ang pumayag na patayin ang kanyang anak. Dahil para tayo magkaroon ng kaligtasan.
Atonement po yun. Nakita nyo, napakaraming bulag na relihiyon. Islamic movement, kailangan ng 5 pillars para maligtas. Kailangan nila makapunta sa Mecca, mabuo nila yung fasting nila na required for 40 cycles of years. Kailangan nila yung dasal from the morning, from the afternoon, and from the evening. Nakakapagod yun. At nakakapagod, di ba? Dati nating pananampalataya. Ang dami mo sakramentong dadaanan. Yung iba nagmumong, yung iba ay pumupunta sa monasteryo. Ang sakripisyo niyan lahat ay tinapos na ng ating Panginoon. Pakinggan natin mabuti. Sabi nga sa John chapter 1:29, si Jesus ang pordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Amen na doon, na ilagay mo kanya, yung pananampalataya sa kanya. Hindi si Pastor Ariel ang nag-aalis ng kasalanan ng tao. Hindi ikaw ang mag-aalis ng kasalanan mo. Kaya namamali ng interpretation, kaya nagiging judgmental tayo sa kapatid, hindi natin ma-extend yung grace sa kapatid. Kaya we don't understand the meaning of gospel nang ibig sabihin ng atonement ng ating Panginoon. Ang Diyos mismo ang nag-aalay. Inilipat sa ating Panginoon si Kristo, Isaiah 53 verse 6. Ang lahat ng parusahan na dapat tayo ang tumanggap. Siya ang nasugatan, dapat tayo ang may sugat. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ang ating Panginoon sa Kristo daw na walang alam sa kasalanan ay naging isang representante ng kasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Yun yung sinasabi ni Juan, ang tawag sa English dito ay propitiation. Pastor, what is propitiation? Tagalogin mo, Pastor, napalubag loob niya ang Ama. Na-appease niya ang Ama. Nabigyan niya ng kapayapaan. Propitiation. Ikaw ba sa palagay mo, mapapalubag loob mo? Diyos ko, ikaw lang magagawa. Sige, tanongin mo sa sarili mo. Itanong ko kayo sa inyo sa sarili niyo. Mapapalubag loob niyo ba? Ang iyong sarili. Yung mag-ina doon sa likod, mapapalubag niyo loob niyo ba ang Diyos? Di ba? Sa inyo Diyos sa likod, mapapalubag loob niyo ba ang Diyos pagka kayo ay gumagawa ng kayo mismo para abutin ng kaligtasan? Si Kristo ang naging propitiation. Ibig sabihin, nagpalubag loob ng Ama. Wala nang bibilangin kasalanan dahil dinala ng Panginoon dito sa krus. Kaya pag magpe-pray tayo, tuturuan ko kayo dito pag Sunday, sa inyong mga prayer time din, magpasalamat tayo, tinatawag tayo ng Panginoon. We will remember His forgiveness from past, present, and future. Yun yung sense ng atonement. Sa palagay nyo ako, magkakasala pa bukas? Sino sa inyo naniniwala na magkakasala pa ako bukas? Ikaw, naniniwala na magkakasala ka pa bukas? Pero pag nakay Kristo ka, sa palagay mo, pinatawad ka na. Yun yung sense nun. Kaya tayo pag nananalangin, sabihin nyo, Lord, salamat po, may covering na sa ating buhay. You remember that forgiveness of God. Kaya kayo, huwag mahihina ang loob pagka kayo ay dumarating sa punto ng buhay nyo ang weak moments ng inyong buhay. We can go back to the atonement of our Lord Jesus Christ. May mga simbahan na napakahigpit. Kaya may mga nagsusumbong sa akin ilang mga leader dahil simbahan nila pag sila ay na-absent ng 3 o 7 beses ay hindi na sila member kagad. Nabanggit ko na ito sa inyo. Imagine mo gano'ng kahigpit yung mga simbahan gano'n. Diba? Eh ang ating Panginoon ay namatay na sa gano'n. Gusto niyo bang ganun ang gawin kong policy sa church? Ha? Gagamitin lang natin sa church ay yung mga banal. Sa palagay niyo may matitira. Hindi, logically speaking, gamitin lang natin sa church yung hindi talaga nagkakasala. Sino matitira? Eh baka ako muna nagsasalita, mawala. May mga churches po kasing gano'n. Kaya binabalik tayo sa grace ng Panginoon at atonement. Sapagkat ang lahat ng kasikipan at
paghihimagsik ng Diyos, naranasan na ng Panginoon. Ang kaluwagan at biyaya at kaginhawahan ay nararanasan mo kayo. Sana maintindihan mo yung... Kaya huwag na natin ibibigay ito sa kapatid natin ng sumikip at maghigpit. Let the Holy Spirit work for it in His time, in His day. Amen doon? Amen. Sana naintindihan nyo yung gospel. Kaya sa church natin, yun. Unti-unti kaya may sanctification, unti-unti kang nababago, unti-unti ka naging kamukha ni Kristo. Hindi ko man in-encourage dito, manatili ka makasalanan habang buhay. Mali yun. Hindi ka anak ng Diyos pag ano. Unti-unti mong marirealize na yung conviction ng banal na Spirit. Mahabang usapin yun, pero hindi yun ang topic ko. Sabi nga ng Colossians 2:14, it is the cancellation of our charge by the nail of the cross. May mga charge tayo, we will go to hell, parurusahan tayo. Pero ang lahat niyan ay kinansel ng Panginoon dahil doon sa nail sa cross. Ang ibig lang sabihin noon ay namatay ang Panginoon at kinansel ang iyong kasalanan. Sino sa inyo ang nag-cancel na ng utang ng isang tao? Di ba, di kayo binabayaran. Cancel na yung utang mo. Meron pa kayong experience na ganyan? Gusto ko maranasan sa inyo yan. Susubukan ko ang maranasan sa inyo yan. Hindi ako magbabayad, tapos cancel na, pastor. Joke lang. Naranasan niyo ba mag-cancel na? Hindi lang ho klase ang kinakancel. Napasok. Umaambon. Every 7 years, ang mga Israelita, pag hindi na nakabayad, kinakancel na ang lahat. Every 7 years. Yung 7 years na yun, pagpapagalan mo para makabayad. Kaya, bakit naman kung sa inyo, basta 7 years, susubukan kung hindi magbayad. May ganun po ang tawag ng cancellation. Sapagkat meron ng batas ng higit ang pag-ibig kesa sa batas. Hindi na ako magdidil doon. Gusto ko lang sabihin sa inyo, nakipagkasundo na ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Bawal na po ang dalawang batas. Ang magiging tawag dito, double jeopardy. Alam niyo yung double jeopardy pag nag-aaral kayo ng batas? Meron na tumubo sa'yo, pero tutubusin mo pa rin yung kasalanan mo. Sa harapan ng double jeopardy na yun. Basta malalim about law na yung sinasabi mo. Hindi po pwede natin bigyan ng Diyos ng ganun. Siya ay minsanang inihandog sa krus ng Kalbaryo. Tapos ang lahat. Cancel of all of our debts. Kaya nga, Redeemer. Ang tawag natin sa Diyos, Redeemer. Ano ba sa Tagalog ng Redeemer? Manunubos. Tinubos ang alin? Ang utang mo sa Diyos. For the wages of sin is death. Eh sino pa nagbayad? Amen ba daw? Kaya ginawahan mo ang iyong kalooban. Huwag na tayong bumalik dun sa yung tinatawag na legalistic way. Gamitin na natin fundamental Baptist way. May mga ganong gumagamit. Ito ang mensahe ng krus. Tumubos ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, natubos ka na ba? Sumalo ang Panginoon. Sinalo ka na ba ng Panginoon? Inako na ng Panginoon. Inako na ba ng Panginoon? Kung hindi ka naniniwala, baka hindi ka nga believer. Kung pinipilit mo pa rin abutin ng Diyos na katulad ni Martin Luther. At nung ma-realize niya in the future ng kanyang buhay, Romans 1:17, na hindi talaga aabot ang kanyang sariling kabanalan sa Diyos. Kaya tinanggap na niya ang nagawa ni Kristong ganap sa buhay ng tao. Yun ang pananampalataya. Tatanggapin mong ganap sa buhay mo yung finished work of Christ. Diba? Finished work of... Alam niyo, ang sarap nakasama kung kayo ganito ng pananaw sa buhay. Kesa yung, ang bigat sa buhay pagkakasama mo ay para si kailangan ganito, kailangan ganito, kailangan ganito, checklist ng mga buhay niyo. Ay, hirap yun. Sino makaka-perfect? Eh, tayo nga lahat ay may mga tablang kadudumi sa ating mga buhay. Paano mo tatanggalin ang puwing ng iyong kapatid? Eh, kung may tabla sa mata. Hindi mo, yun ang ibig sabihin. May malaki ka rin kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, sinong pupukol ng bato? Yung walang kasalanan. Sino bang pwedeng pumukol ng bato sa inyo? Sino?
Imagine mo yung gano'n, ano? Bibigyan ko kayo ng karapatan pumukol ng bato. Eh, ang Panginoon nga ayaw niya nun. Kaya nga, binabalik tayo ng Panginoon sa atonement. Remembering the power of grace. Maintindihan mo yung sabihin ng grace. Ako din po, nag-struggle dito nung bago-bagong mga pastor tayo. Akala natin ang church ay pagiging active. Kailangan natin sa church ay pagiging masipag. Kailangan natin sa church ay pagiging laging maaga. Mahalaga lahat yun. Pero hindi yun. Atonement. Sakripisyo pa rin ng Diyos. Kaya yung iba, doon na lang nakabase kahit hindi na magbago ang buhay. Ang buhay, Lunes hanggang Linggo, dapat pareho. Hindi yung Linggo lang, mabait. Sabi mo sa katabi, mabait ka lang pag Linggo. Pero Lunes hanggang Sabado, nagwawala ka. Hindi tama yun. Doon naiinis ang Panginoon, doon nagagalit. Tama? Kaya ako sinasabi, hindi dapat. Lunes hanggang Linggo, Linggo hanggang Lunes. Kristiyano tayo. Dahil nga dito sa atonement. Ang hirap pong magpakatotoo pagka wala si Kristo sa buhay mo, magiging fake ka. Nagiging totoo lang ang tao dahil kay Kristo. So much for that. Tuloy natin. Nakikinig pa po ba kayo? Amen. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:18, the cross of Christ is the power of God to save us. But it is foolishness to those who are perishing. Yung tinuturo ko ay katawa-tawa sa mga hindi maliligtas. Kasi para sa kanila, dating daan, ay magtrabaho. Kaya sa Iglesia ni Cristo, kailangan may Santa Cena ka, may Huwebes, may Linggo, may Sabado. Kaya sa Muslim, may 5 gagawin ka. Sa Romano Katoliko, may 7 sakramento pa. Ang lahat, sa pamagitan ng kanilang gawa. Ang kaligtasan natin sa pamagitan ng gawa ng ating Panginoon. Acts 20 verse 24, kaya ang tawag dito ay the gospel of grace. Biyaya lang. Pastor, bakit yung sinasabi yung biyaya? Because you are undeserving. Hindi ka karapat-dapat pero minahal ka ng Diyos. Yan ang grace. Walang nakita sa iyo na napakakintab mo, napakagaling mo, napakahusay mo, pero minahal ka ng Diyos. Yun ang grace. Kaya dapat lumakad ka doon, maging mapagpasalamat ka doon. Ginawa ng Diyos ang iyong kaligtasan. Diba? Sino ba karapat dito? Dapat sa harapan ng Diyos. Taas nga kami. Sino ba karapat? Dapat sa harapan ng Diyos. Pero pag nasa Kristo na, ang ating Panginoon nasa puso mo na, pwede ka lang tumayo, ako'y karapat dapat. Pwede mo na sabihin, ako'y kumpleto. Pwede mo na sabihin sa harapan ng tao, ako'y ganap na. Dahil si Kristo ay nakatayo doon. Kaya ang Panginoon Ama na nasa langit, pag ikaw ay nagkakasala, ang tinitingnan niya sa iyo, hindi ikaw. Ang tinitingnan niya sa iyo ay ang kanyang anak. Amen ba ito? Imagine mo kung titingnan ng Ama sa langit, eh ako. Matutunaw ako, madudurog ako, mamamatay ako. Pero ang nakatingin ang Diyos sa akin, nakikita niya sa aking puso ay ang kanyang anak. Mabubuhay ako. Mabubuhay kayo. Because Christ is the one representing you. Yun mo inilalagay ang pananampalataya kay Kristo simula ngayon. Amen po ba doon? Amen. This is Paul's main thesis. Galatians 6:14, sabi niya, I am boasting regarding the cross of Christ. Itong pinagmamalaki ko, ang cross ni Kristo. Yan yung main thesis niya. Kaya nga sabi sa Colossians 2:13, may forgiveness at 14. Pastor, baka pusuhin, baka maging lisensya ng pagkakasala. Mas powerful po ang working of grace sa heart. Mas powerful po ang work ng gospel sa heart. Pag tunay kang believer, mas powerful. Relax ka. Ang tunay na naligtas at pinatawad ng Diyos, gumagawa ang Santong Espiritu para masanctify tayo araw-araw. Ang tawag dito sa 2 Corinthians 5:17, alam nyo, we are the new. Bago na tayong nilanang. Ang tawag sa Ephesians 4:24, ito ay created like God, putting the new self. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:17,
When you join the Lord, you became one spirit with Him. Ang sabi sa 1 John 4:17, His love perfected in us. This is the preparation for judgment. Minahal tayo ng Diyos, mahal na mahal niya tayo, full of grace ang ating buhay. Preparasyon mo na pagharap sa paghuhukom, hindi ka na huhukuman. Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation sa nakipag-isa kay Kristo. Amen ba doon? Kaya huwag kang nalulungkot sa daya ni Satanas sa sasabihin sa iyo, hindi ka worth. Di ba message mo yun nung nakaraang Biyernes, Jess? Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, tin mo, ang hina-hina mo. Hindi ka talaga anak ng Diyos. Daya ni Satanas yun. Tingnan mo nga, hindi ka makaahon-ahon sa ganitong mga kasalanan. Hindi ka talaga anak ng Diyos. Daya ni Satanas yun. Pag minaliit mo ang iyong pagtingin sa work ng Panginoon na umiibig sa iyo. Sabi nga ng 2 Peter 1:4, we receive this exceeding great and precious promises to be partakers of divine nature, the new divine nature. Mababago ka talaga pag ikaw ay born again. Yan ba doon? Yan talaga. Nasabi ko sa inyo. Pero basta talaga matigas po ang ulo, talaga po matigas ang ulo. Bear the natural consequence. Kung talaga ayaw magpasaway na tumawid at naka-red light na, ano mangyayari sa natural consequence? Masasagasaan. Pag sinabi ko na, may high blood ka, kain ka pa rin ng kain ng taba, masarap pasto. Hindi mamatay. Yun yung natural consequence. Pero hindi nangangahulugan yung natural consequence ay eternal condemnation mo pag na kay Kristo. Sana malawak kayo mag-isip. Amen po ba? Now, the gospel works. Ito na. Tinatawag na tayo ng ministry ng gospel. Ito na yun. That Son of Man must suffer many things and enter into His glory. Yun na po yun. Glory pa rin ng ating Panginoon na siya ay nag-aalay ng kanyang buhay. Papasok ka na ngayon sa second Exodus. Pastor, what is second Exodus? God's people returning to Christ. The first Exodus, God's people going to the promised land. Sabi mo sa katabi, may second Exodus tayo. You are returning to Christ. Yun na yun, nagbabalik loob ka na. Humihingi ka ng tawad. Ayaw mong balikan yung dati. Sapagkat yung dati hindi naman masarap. The emptiness of pleasure, yun yung dati. Empty. The fullness of Christ, yun yung bago ngayon. Matigas na ulo ng tao, mabalik sa emptiness ng materialism ng mundo. Tigas lang talaga ng ulo. Empty nga eh. Yung mga katawang ito. Yan, fullness nga ay na kay Kristo. John 10:10. That's Exodus, second Exodus. We walk to that great rest of us, our Lord Jesus Christ. From bondage to freedom. Amen po ba ito? Yun po yun. Kaya nag-e-exodus din tayo. Yung dating mga lasenggo, taas ang kamay ng dating mga lasenggo. Dating sugaro, taas ang kamay. Present! Ito parang kabila ng taas ng kamay. Mga dating marites. Dating matampuhin. Mga dating may inggitin. Uy, para kayo magtaas. Dating tamad. Yun ang sinasabi, di ba? Ngayon, dahil kay Kristo, nawawala na yun. We become perfect, spotless, and nothing to add. Amen? Tinasabi ko sa inyo, malapit-lapit na tayo matapos. Yun yung second Exodus natin. Ito yung God's atonement. Through Christ, we become clean. Sabi mo nga sa katabi mo, you become clean. Pharisees, they become clean pagka binakita nila, nag-demonstrate sila. Nag-display sila. Ang puso ng tao, alam ng Diyos yan. Nakikita niya yan. Kahit anong display mo ng religious activity, at pagpapakita mo ng pious look o sanctimonious appearance, na katulad ng mga
hindi makabasag pinggang mga religious na mga nakasuot ng talagang ganun-ganun na lamang, sanctimonious appearance. Without the atonement of Christ, you will not become clean. Kaya salamat tayo sa grace na natanggap natin sa Panginoon. Ang gagawin mo lang, salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa legal at nakaposisyon na kaming kalinisan, Panginoon. Ang ibig sabihin nito, you will become an overcomer because Christ compensated everything. The unfairness of mortal life ay kinompensate na ng Panginoon. He lifted the burden of sin, the sorrows of men, and our disappointments. Amen ba doon? Talaga ba? Kaya kung ikaw ay nababalisa pa, natatakot pa, nininervyos pa, nag-aalala pa sa buhay, nilift up na yan ng Panginoon dun sa cross. Listen, malapit na tayo mga minamahal. Ang atonement ay may infinite ang scope. Infinite in scope, individual in reach. Inabot ka mismo ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng atonement ay sinurpas na ng Panginoon ang lahat ng mortal events ng buhay natin. Magkakasala pa si Pastor Ariel, hindi ako naniniwala na hindi ako maiinit ang ulo. Iinit pa ang ulo ko. Mag-aalala pa ako pagka si Chay ay hindi sumusunod sa sinasabi ko, mag-worry pa rin ako. May mga ganun pa. Pero all the mortal events of human being ay sinurpas na ng atonement ni Jesus Christ. Kaya ipanatag niya na ang inyong kalooban. Amen po ba ito? Intimate in its effect. Intimate ang epekto nito sa buhay natin. Ang Diyos ay close na sa atin. Emmanuel na, malapit na ang Diyos kung dati malayo ang Diyos. Makinig kayo mabuti. Yung ibig sabihin ng Emmanuel, malapit ang Diyos. And we can escape the agonies of failures and sin. Hindi ka na i-condemn. Maliwanag maliwanag yan. Lagi kong sasabihin sa inyo. Pag binasa ko sa inyo, ang Romans chapter 8, makinig kayong mabuti. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin of death. Salita ng Diyos yan, wala nang paghuhukom sa mga anak ng Diyos. Hindi na kayo huhukuman o i-condemn, yun ang ibig sabihin ng translation. Because ang atonement ni Christ sa harap ng Diyos, as I said, naging spotless tayo, naging perfect tayo, and nothing to add to it. Amen ba doon? Buti naman, nag-amen ng mga member. This is the sacrifice of Jesus Christ for us to overcome sin. Ito na, unti-unti, dumarating na sa punto natin buhay ang kahalagahan ng grace. Atonement. He is the one who suffered for the penalty of our sin. Kaya kung ikaw kapatiran, parurusahan mo kapatid mo for the penalty of their sin, eh nasaan na yung sakripisyo ni Kristo? Yun ang lagi ko sinasabi. Kung ikaw mahal sa buhay, parurusahan mo asawa mo, mga anak mo sa penalty ng sin nila. Nakukuha na yun sa disposisyon, nakukuha na yun sa magandang usapan, nakukuha na yun sa magandang malawak at pananaw na tinatawag na pagbibigay mo ng aral sa buhay. Kasi pagka ikaw ay oriented sa parusa, nasaan na yung penalty na tinapos lahat ng Panginoon? Even in the practical application of your family. Ang hilig nating magparusa. Hindi na nakukuha bata sa parusa ngayon. Nakukuha bata ngayon sa tinatawag na napakagandang disposisyon. Kung talagang gusto mo magbigyan ng baon, huwag mong bigyan ng baon. Pero don't allow them to suffer emotionally, di ba, spiritually, na minsan ang Panginoon ay tinapos na. May makasalanan din naman tayo. Bakit ko sinasabi ito? Kasi bumabalik ang maraming tao sa ganito. Oriented by the law, oriented by ang kanilang power ay to give curses and punishment.
Nakakalimutan nila mas powerful ang grace, mas powerful ang extension of grace, mas powerful ang love. It covers everything, the multitude of sin, sinabi na ni Apostol na Pedro. Pinagtatak pa nito ang lahat ng ating kasalanan. Hindi pa natin maintindihan. Dahil nga tayo oriented sa lumang pagkatao. Lapit na. Atonement, He removes the effects of sin in us. Yun ang ibig sabihin, kasi kinuha ng Panginoon siya yung naatay, siya yung naparasuhan. And one day I will be resurrected with Christ. Yan ang promise ng Diyos. Dahil sa atonement, one day I will be resurrected with Christ. Pastor, iyawan mo pa ng konti bago ka mag-end. Kay Adan, may inherit mo ang parusa kay Adan. Kung ikaw ay son of Adam, lahat ng parusa ng Diyos makukuha mo, mamanahin mo. Pero tayo ay son of God through our Lord Jesus Christ. Iba yung si Adan na nag-represent sa iyo. Iba rin si Jesus Christ na nag-represent sa iyo. Kay Adan, ang liwanag na ng theology ni Apostol Pedro dito. Kay Adan, ikaw ay mapapahama. Kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Si Adan, hindi niya natapos ang batas. Nagkasala siya. Si Kristo natapos niya. John 3:16, 26 words. Sino may kabisado nito? Taas ang kamay. May isa. Bigyan ng jacket yan. Mga bata, for God so loved the world that He gave. Sabay-sabay nga natin sabihin. For God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Pag hindi mo kabisado ito, may problema ka. John 3:16 na lang, kabisado ng bata ito. It begins with God, for God, and it ends with life. John 3:16, for God, eternal life. Begin with God and end with life. It is solid 2,000 years ago. The heart of the human being, the heart of the problem is the heart of human. Pero itong 26 words na ito could change you and the world. It means hope could replace despair and love can overcome hate. It begins, John 3:16. Sabi nga ng isang author, He loved, He gave. We believe, we live. This is the parade of hope. Amen ba doon? Amen. Praise God for the atonement. Tayo po ay manalangin. Okay naman ako mag-correct pag nagko-correct sa inyo. Katulad ng special number, 3 linggo na ako nagsasabi, whoever wants to volunteer. Walang nagbo-volunteer. Pang-apat siguro ay sasabihin ko next week, sino kaya ang pwedeng mag-volunteer? Hindi ba kayo nahihiya sa akin na? Yan gano'n. Pastor, tumatapang ka. May grace naman, papatawarin ko. Ayaw. Yun yung ibig sabihin, natututo tayo ba't sa sinasabi ng maganda. Amen? Sige po, tayo manalangin sandali. May natutuhan? Panginoon Diyos, Panginoon, salamat po that it all begins with you and it will end in life. Kung tayo ay kami nasa inyong anak na si Kristo. Tulungan niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, na laging na kay Kristo. Makita nila yung extension ng grace sa buhay. Panginoon, how powerful is your love. Sabi mo sa Romans 1:16, your gospel can transform lives, Panginoon. Help us to focus on love, graces, extension of love and graces, and to see the power behind, Panginoon, ng karakter mong ito. Patawarin niyo kami na akala namin na kapangyarihan ay nasa galit. Akala namin ang kapangyarihan ay nasa wrath o punishment. Akala namin ay nasa kapangyarihan ay nasa aming kamay. Forgive us. God is the sovereign God. Ano man ang affair sa mundong ito, very detailed ng mundong ito, He allows it. Kaya kung tumitingin kami sa mundo, tumitingin kami sa circumstansya, we forget, Panginoon, that you are sovereign. You are the one who discipline us. You are also the one who compensate everything, Panginoon, sa panahon ng aming kahinaan. Pinapakita mo pa rin, Panginoon, that you are the God of everything dito sa aming buhay, ng aspect ng buhay namin. Panginoon,
Discipline us by your love. Kaya nga binanggit sa yung book of Hebrew, minamahal ng Diyos ang kanyang mga dinidisiplina. Yun ang pangunahing salita, Panginoon. Hindi yung salitang pinaparusahan ng Diyos ang kanyang dinidisiplina, kundi ang salitang minamahal ng Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa buhay-buhay na ito maintindihan namin ang theology, simple theology, simple gospel, na katawang tao ang Diyos, atonement for our sin. Help us to realize, to see yung thesis ng mensaheng ito, that love is more powerful, that grace for the undeserved is more magnificent, sapagkat ito ang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng kaligtasan. For God so loved the world. Panginoon, maraming salamat po. Sana ay lagi ka naming mapuri. Nawa ang iyong mga anak ay lagi kang masamba at kumama sila sa iyong natapos na gawain sa kanilang kaluluwa. Patawarin mo ang aming inconsistencies sa buhay. Napabago-bago, flickering ang aming mind at hindi kami tumatayo sa mga pangako mo. Patawarin mo kami dito. Help us to see beyond any circumstances of life yung firmness ng iyong mga salita. Ang tawag po namin dito, the assurance of our salvation in Christ. Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon na si Jesus. Ang lahat ko nagsabi na, Amen.